Ang unang nagmulat kay Janica ay ang pamilyar na amoy ng ospital, amoy ng alkohol, gamot, at isang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, upang kapain ang benda na bumabalot sa kanyang mga mata. Ilang linggo na rin itong nakatakip sa kanyang mundo, at ngayon na ang araw na muli niyang masisilayan ang liwanag. Gising na pala ang pasyente, isang malumanay na boses ang kanyang narinig. Isang nurse ang maingat na tumulong sa kanya na tanggalin ang mga sapin sa kanyang mata. Bawat pag-ikot ng gasa ay kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na. Matatapos na ang dilim. Ngunit nang tuluyang matanggal ang huling sapin, isang makapal na ulap ang bumungad sa kanya. Malabo. Malabo ang lahat. Aninag niya ang puting uniforme ng nurse, ang hugis ng bintana. Ngunit lahat ay tila nasa likod ng isang maruming salamin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit ganito? Halos pabulong niyang tanong. Bakit malabo pa rin? Normal lang yan, Ma'am Janica, sagot ng nurse. Sinusubukang pakalmahin siya. Kakatapos lang ng operasyon mo. Kailangan ng oras para tuluyang luminaw ang paningin mo. Magiging maayos din ang lahat. Ngunit hindi napawi ng mga salitang yun ang kaba niya. Paano kung hindi na bumalik ang dati? Paano kung ito na ang magiging mundo niya habang buhay? Habang abala ang isip niya sa mga tanong na yon, napansin niya ang biglang pagbabago sa tono ng nurse. May lungkot at pag-aalinlangan sa boses nito nang muling magsalita. Ma'am Janica, may kailangan po kayong malaman. Napahigpit ang kapit ni Janica sa kumot. Tungkol po sa lolo ninyo. Isang malakas na kabog ang dumagundong sa kanyang dibdib. Bakit po? Anong nangyari kay lolo? Nakauwi na ba siya? Yumuko ang nurse. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Wala na po siya, ma'am. Sumunod na araw pagkatapos ng operasyon ninyo, inatake po siya sa puso. Gumuho ang mundo ni Janica. Hindi maari. Ang kanyang lolo ang nag-iisang pamilya niya. Ang lakas niya. Ang lahat-lahat sa kanya. Nawala ang mga tunog sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng kanyang ulo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit kahit ang mga luha ay tila nag-aatubiling pumatak. Manhid. Iyon ang nararamdaman niya. Isang nagluluksa na kaluluwang nakakulong sa isang katawang hindi makakita ng malinaw. Maya-maya, isang katok sa pinto ang pumutol sa katahimikan. Bumukas ito at isang matangkad na anino ng lalaki ang pumasok. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit kitang-kita niya ang tindig nitong puno ng awtoridad. Ang mamahaling sapatos nito ay lumilikha ng mabibigat na tunog sa sahig. Sino yan? Tanong ni Janica. Ang boses ay paos. Ma'am, siya po si Sir Enrique. Sagot ng nurse. Ang asawa ninyo. Asawa. Isang salitang walang anumang kahulugan para sa kanya. Ang lalaking hindi niya pa nakikita. Ang lalaking pumayag sa isang kasunduan para lamang sa isang pirasong lupa. Tumayo si Enrique sa paanan ng kanyang kama. Hindi ito lumapit. Hindi ito nagsalita. Ang presensya nito ay malamig. Mas malamig pa sa aircon ng kwarto. Umalis na po muna ako. Paalam ng nurse, tila nakakaramdam sa tensyon. Naiwan silang dalawa sa nakabibinging katahimikan. Si Janica, naghihintay. Si Enrique, tila isang rebultong walang buhay. Nandito ako para sa mga papeles. Sa wakas ay nagsalita si Enrique. Ang boses nito ay malalim at direkta. Walang emosyon, walang bahid ng pakikiramay. Papeles? Halos hindi makapaniwalang ulit ni Janica. Nasa dyan ang huling habilin ng lolo mo. Pagpapatuloy nito, tila hindi naririnig ang sakit sa boses niya. Kailangan nating ayusin ang paglipat ng pangalan ng lupa sa akin ayon sa napagkasunduan.
Parang isang sampal ang mga salitang yon. Kakamatay lang ng lolo niya. Kakagising niya lang sa isang operasyong maaring maging dahilan ng pagkabulag niya. At ito? Lupa at papeles ang inaatupag ng lalaking ito. Asawa mo ako, hindi ba? Nanginginig na tanong ni Janica. Hinahayaan ng dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung kumusta ako? Isang mahabang katahimikan ang sagot nito. Isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng ilang sandali, muli itong nagsalita sa parehong malamig na tono. Hindi iyon parte ng kasunduan. At sa mga salitang iyon, tumalikod na ito. Narinig niya ang papalayo nitong mga yapak. Bawat isa ay tila pagbasag sa natitirang piraso ng kanyang puso. Bago ito tuluyang lumabas ng pinto, huminto ito at nagsalita ng hindi lumilingon. Tapos na ang usapan natin. Magpagaling ka. Ilang araw na ang lumipas mula nang lisanin ni Janica ang ospital. Ngayon, siya ay nasa loob ng isang bahay na mas malaki pa sa lahat ng bahay na nakita niya sa buong buhay niya. Isang mansyon, ang mansyon ni Enrique. Para itong isang gintong hawla. Maganda sa paningin, ngunit malamig at walang buhay. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit ang tanging nararamdaman ni Janica ay ang pag-iisa. Unti-unti nang lumilinaw ang kanyang paningin. Nakikita na niya ang kulay ng mga kurtina, ang disenyo ng mga muebles, ang malawak na hardin sa labas ng bintana. Ngunit habang lumilinaw ang kanyang mga mata, tila lalo namang lumalabo ang kanyang kinabukasan. Isang katulong ang nag-alok sa kanya ng pagkain, ngunit wala siyang ganang kumain. Ang tanging laman ng isip niya ay ang malamig na boses ni Enrique at ang masakit na katotohanang wala na ang kanyang lolo. Habang nakaupo siya sa sala, may isang magarang kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Ilang sandali pa, isang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng eleganteng bestida at ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Maganda ito na may ngiting tila kayang painitin ang anumang malamig na silid. "Hello! Ikaw na siguro si Janica?" Masayang bati nito, lumapit sa kanya at nag-alok ng kamay. Nag-aalangang tinanggap ni Janica ang kamay nito. "Oo, ako nga. Sino ka?" "Ako si Isabela. Pinsan ako ni Enrique." Nakangiting sagot nito. Umupo ito sa tabi niya at inilapag ang isang paper bag sa mesa. "Nagdala ako ng merienda. Paborito ito ni Kuya Enrique. Sana magustuhan mo rin." Nagulat si Janica. Sa loob ng ilang araw niya sa bahay na yon, si Isabela ang unang taong nang ngumiti at kumausap sa kanya ng maayos. "Salamat," mahinang sabi ni Janica. "Naku, wala yon," sabi ni Isabela. Tinitigan siya nito ng may pag-aalala. "Pasensya ka na kay kuya, ha? Medyo malamig talaga yon minsan. Ganoon lang talaga siya. Pero mabait yon." Hindi sumagot si Janica. Anong kabaitan ang sinasabi nito? "Alam mo, Ate Janica," pagpapatuloy ni Isabela na ginagamit ang salitang ate na tila matagal na silang magkakilala. "Si Kuya Enrique kasi palaging busy sa company. At saka, marami kasing kilala. Alam mo na." May kung anong kumirot sa dibdib ni Janica sa paraan ng pagsasalita ni Isabela. Nagbuntong hininga si Isabela at ang masayang nangiti niya kanina ay napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. Tumingin ito sa paligid na tila may hinahanap na kung sino, bago muling bumaling kay Janica. "Ate, ayokong manghimasok, pero nag-aalala lang ako sa'yo." Pabulong nitong sabi. "Ayokong masaktan ka." Kumunot ang noo ni Janica. "Anong ibig mong sabihin?" Nag-atubili si Isabela. Kinagat nito ang kanyang labi na tila nag-iisip kung tama ba ang gagawin. Pagkatapos ay kinuha nito ang kanyang mamahaling bag at may dinukot mula sa loob. Isang puting sobre. "Siguro, karapatan mong malaman ang totoo.
Sabi nito habang inaabot ang sobre kay Janica. Ang mga mata nito ay puno ng awa. Nanginginig ang mga kamay ni Janica habang kinukuha ang sobre. Mabigat ito. At ang bigat na iyon ay tila gumagapang paakyat sa kanyang mga braso hanggang sa kanyang dibdib. Binuksan niya ito, mga litrato. Ang unang litrato ay nagpapakita kay Enrique na nakangiti. Isang ngangiting hindi niya kailanman nakita. Isang ngangiting masaya at totoo. At sa tabi nito ay isang babae. Maganda rin. Nakasabit ang kamay sa braso ni Enrique. Sa pangalawang litrato, magkayakap sila. Sa pangatlo, nasa isang restaurant sila at hinahawakan ni Enrique ang pisngi ng babae. Bawat litrato ay isang matalim na punyal na zoom. Ilang araw na ang lumipas mula nang lisanin ni Janica ang ospital. Ngayon, siya ay nasa loob ng isang bahay na mas malaki pa sa lahat ng bahay na nakita niya sa buong buhay niya. Isang mansyon. Ang mansyon ni Enrique. Para itong isang gintong hawla. Maganda sa paningin, ngunit malamig at walang buhay. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit ang tanging nararamdaman ni Janica ay ang pag-iisa. Unti-unti nang lumilinaw ang kanyang paningin. Nakikita na niya ang kulay ng mga kurtina, ang disenyo ng mga muebles, ang malawak na hardin sa labas ng bintana. Ngunit habang lumilinaw ang kanyang mga mata, tila lalo namang lumalabo ang kanyang kinabukasan. Isang katulong ang nag-alok sa kanya ng pagkain, ngunit wala siyang ganang kumain. Ang tanging laman ng isip niya ay ang malamig na boses ni Enrique at ang masakit na katotohanang wala na ang kanyang lolo. Habang nakaupo siya sa sala, may isang magarang kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Ilang sandali pa, isang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng eleganteng bestida at ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Maganda ito, na may ngiting tila kayang painitin ang anumang malamig na silid. Hello! Ikaw na siguro si Janica? Masayang bati nito. Lumapit sa kanya at nag-alok ng kamay. Nag-aalangang tinanggap ni Janica ang kamay nito. Oo, ako nga. Sino ka? Ako si Isabela. Pinsan ako ni Enrique. Nakangiting sagot nito. Umupo ito sa tabi niya at inilapag ang isang paper bag sa mesa. Nagdala ako ng merienda. Paborito ito ni Kuya Enrique. Sana magustuhan mo rin. Nagulat si Janica. Sa loob ng ilang araw niya sa bahay na yon, si Isabela ang unang taong nangumiti at kumausap sa kanya ng maayos. Salamat, mahinang sabi ni Janica. Nako, wala yon, sabi ni Isabela. Tinitigan siya nito ng may pag-aalala. Pasensya ka na kay kuya ha. Medyo malamig talaga yon minsan. Ganoon lang talaga siya. Pero mabait yon. Hindi sumagot si Janica. Anong kabaitan ang sinasabi nito? Alam mo Ate Janica, pagpapatuloy ni Isabela na ginagamit ang salitang ate na tila matagal na silang magkakilala. Si Kuya Enrique kasi palaging busy sa company at saka marami kasing kilala, alam mo na. May kung anong kumirot sa dibdib ni Janica sa paraan ng pagsasalita ni Isabela. Nagbuntong hininga si Isabela at ang masayang kanyang ngiti niya kanina ay napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. Tumingin ito sa paligid na tila may hinahanap na kung sino bago muling bumaling kay Janica. Ate, ayokong manghimasok pero nag-aalala lang ako sa'yo. Pabulong nitong sabi. Ayokong masaktan ka. Kumunot ang noo ni Janica. Anong ibig mong sabihin? Nag-atubili si Isabela. Kinagat nito ang kanyang labi na tila nag-iisip kung tama ba ang gagawin. Pagkatapos ay kinuha nito ang kanyang mamahaling bag at may dinukot mula sa loob. Isang puting sobre. Siguro, karapatan mong malaman ang totoo. Sabi nito habang inaabot ang sobre kay Janica. Ang mga mata nito ay puno ng awa. Nanginginig ang mga kamay ni Janica habang kinukuha ang sobre. Mabigat ito. At ang bigat na iyon ay tila gumagapang paakyat sa kanyang mga braso
hanggang sa kanyang dibdib. Binuksan niya ito, mga litrato. Ang unang litrato ay nagpapakita kay Enrique na nakangiti. Isang nangiting hindi niya kailanman nakita. Isang nanangiting masaya at totoo. At sa tabi nito ay isang babae, maganda rin, nakasabit ang kamay sa braso ni Enrique. Sa pangalawang litrato, magkayakap sila. Sa pangatlo, nasa isang restaurant sila at hinahawakan ni Enrique ang pisngi ng babae. Nakatitig si Janica sa mga litrato. Bawat isa ay parang tinik na bumaon sa kanyang puso. Nag-iiwan ng laso ng katotohanang matagal na niyang pinipigilang paniwalaan. Hindi lang ito isang kasunduan. Isa itong panloloko. Isinara niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang lolo. Mapayapa. Puno ng pagmamahal. Ginawa ito ng lolo niya para sa kapakanan niya. Ngunit hindi ito ang kapakanang gusto niya. Hindi ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong matigas pa sa bakal, hindi siya magiging biktima. Kinagabihan, hindi siya natulog. Hinintay niya ang paghupa ng mga tunog sa loob ng mansyon. Hinintay niya ang pag-aagaw ng dilim at liwanag sa madaling araw. Bago pa man tumilaok ang mga manok, tahimik siyang bumangon. Kinuha niya ang isang maliit na bag at inilagay doon ang iilang piraso ng damit at ang konting perang naipon niya. Wala siyang kinuha na kahit anong bagay na pag-aari ng mansyon. Tumingin siya sa salamin. Sa ibabaw ng tokador, nandoon ang singsing pangkasal. Kumikinang, mamahalin, at walang anumang kahulugan. Dahan-dahan niyang hinubad ito at ipinatong sa malamig na kahoy. Iyon ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa buhay na ito. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Bawat hakbang niya sa malawak na pasilyo ay maingat. Bawat paghinga niya ay pinipigilan. Nang marating niya ang malaking pinto sa ibaba, naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa labas. Ang hangin ng kalayaan. Pinihit niya ang seradura at sa wakas, nakalabas siya. Hindi siya lumingon. Naglakad siya palayo sa gintong hawla, palayo sa buhay na hindi niya pinili. Ang mga sumunod na araw ay pagsubok sa kanyang katatagan. Umupa siya ng isang maliit na kwarto sa isang boarding house na siksikan at maingay. Malayo sa malambot na kama at tahimik na silid ng mansyon. Araw-araw, naglalakad siya sa ilalim ng init ng araw. Naghahanap ng trabaho. Maraming beses siyang tinanggihan. May mga gabing umiiyak siya sa unan, dala ng pagod at pangungulila. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw, bumabangon siyang may bagong determinasyon para sa kanyang lolo, para sa kanyang sarili. Isang hapon, pagkatapos ng isa na namang nakakapagod na araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang malaking kumpanya na inaplayan niya. Pinapabalik siya para sa isang huling interview. Sa araw ng interview, isinuot niya ang kanyang pinakadesenteng damit. Sa harap ng isang babaeng may matalas na tingin, sinagot niya ang bawat tanong ng may talino at katapatan. Hindi niya binanggit ang kanyang personal na buhay. Ang ipinakita niya ay ang kanyang lakas at kakayahan. "You're hired," sabi ng babae. Ang dalawang salitang yon ay musika sa kanyang pandinig. Isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanyang pagkatao. Tagumpay na siya mismo ang gumawa. Sa unang araw niya sa trabaho, pumasok si Janica sa isang gusaling puno ng mga taong abala. Ang tunog ng mga telepono at pag-uusap ay iba sa katahimikan ng mansyon. Dito, may buhay, may galaw. Huminga siya ng malalim. Ito ang kalayaan. Pinaghirapan niya. Sa kanya ito. "Janica, right?" Pati ng manager na nag-interview sa kanya. "Welcome to the team. Halika, ipapakilala kita sa magiging team leader mo. Siya ang gagabay sa'yo sa mga unang linggo mo rito." Sumunod si Janica. Ang puso niya ay puno ng pag-asa. Dinala siya nito sa isang hilera ng mga cubicle.
Huminto sila sa tapat ng isang lalaking nakatalikod, abala sa kanyang computer. Johan! Tawag ng manager. Dahan-dahang umikot sa kanyang swivel chair ang lalaki. Janica, ito si Johan. Siya ang magiging team leader mo. Nag-angat ng tingin si Janica, handa nang ngumiti at magpakilala. Ngunit natigilan siya. Ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Ang lalaking nasa harap niya. Ang mukha. Iyon ang mukha mula sa mga litrato. Ang mukha ng lalaking tinawag niyang asawa, si Enrique. Ngunit ang mga mata nito ay iba. Wala ang lamig. Wala ang awtoridad. Sa halip, ang mga iyon ay nakatingin sa kanya ng may ngiting puno ng kabaitan at init. Gabi. Ang mansyon ay tahimik, ngunit ang isip ni Enrique ay magulo. Ilang araw na niyang hindi nakikita si Janica. Sa mga unang araw, sinabi niya sa sarili na binibigyan lang niya ito ng espasyo. Isang kasinungalingan para pagtakpan ang sarili niyang takot. Takot na harapin ang babaeng pinakasalan niya, pero hindi magawang kausapin ng maayos. Ngunit ang espasyong yon ay naging isang malawak na kawalan. Umakyat siya sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pagbukas niya ng pinto sa silid ni Janica, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Maayos ang kama. Nakatiklop ang kumot. Walang anumang gamit sa ibabaw ng mga lamesa. Tila walang taong tumira dito. Ang tanging naiiba ay ang bagay na kumikinang sa ibabaw ng tokador, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang singsing. Ang singsing pangkasal nila. Para siyang sinuntok sa sikmura, kinuha niya ito. Malamig, walang buhay. Tulad ng pagsasama nila. Sa sandaling yon, alam na niya. Umalis na si Janica. Isang nag-aalab na galit ang unang pumuno sa kanya. Galit sa sarili. Paano niya hinayaang mangyari ito? Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang head of security at ipinahanap si Janica. Hindi nagtagal. Bumalik ito na may dalang impormasyon at may isa pang pangalan na lumabas sa investigasyon, Isabela. Pinatawag niya ang kanyang pinsan sa kanyang opisina. Sa mismong araw na yon, pumasok si Isabela na may matamis na ngiti. Ngunit agad itong naglaho nang makita ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Enrique. Anong ginawa mo? Tanong ni Enrique. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang paparating na bagyo. Kuya, anong sinasabi mo? Nagmamaang-maangan si Isabela. Inilapag ni Enrique ang isang folder sa mesa. Sa loob nito ay ang mga litrato. Ang mga pekeng litratong ibinigay nito kay Janica. Huwag mo akong gawing tanga, Isabela, mariing sabi ni Enrique. Alam kong ikaw ang nagbigay nito sa kanya. Bakit? Nagbago ang anyo ni Isabela. Nawala ang pagkukunwari at lumabas ang tunay na kulay nito. Inggit at panunumbat. Ginawa ko yon para sa'yo, kuya. Hindi mo siya kilala. Isang manggagamit ng pera. Pinoprotektahan lang kita. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Malamig na sagot ni Enrique. Ang kailangan ko ay ang layuan mo ang asawa ko. Asawa? Isang babaeng pinakasalan mo lang para sa lupa? Huwag mong subukang pasukin ang buhay ko, Isabela. Ito ang una at huling babala ko sa'yo. Pagkaalis ni Isabela, napasandal si Enrique sa kanyang upuan. Napahilamos sa kanyang mukha. Oo, kasalanan ni Isabela. Ngunit sa huli, kasalanan niya ang lahat. Ang kanyang panlalamig, ang kanyang pag-iwas. Iyon ang nagtulak kay Janica na maniwala sa mga kasinungalingan. Gusto niyang puntahan si Janica. Gusto niyang magpaliwanag. Ngunit paano? Paano siya maniniwala sa isang lalaking ni hindi siya magawang tignan sa mata? Habang iniisip niya ito, isang notifikasyon ang lumabas sa kanyang computer. Isang bagong empleyado ang natanggap sa marketing department. Binuksan niya ang profile. Pangalan, Janica Reyes. Natigilan siya.
Tadhana ba ito? O isang pagkakataon? Tinitigan niya ang litrato ni Janica sa sieve. Isang simpleng nangiti, ngunit sa likod niyon ay nakita niya ang determinasyon at lakas. Ang babaeng ito ay hindi sumuko. Nagsimula siyang muli, mag-isa. At sa sandaling iyon, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong desperado, isang planong baliw. Ngunit para sa kanya, ito na lang ang tanging paraan. Kung hindi siya mapapatawad ni Janica bilang si Enrique, marahil ay matututunan siyang pagkatiwalaan bilang ibang tao. Kinabukasan, pumasok si Enrique sa opisina, hindi bilang CEO. Ibinaba niya ang mamahaling relos, nagsuot ng simpleng polo shirt, at itinago ang susi ng kanyang sports car. Sa harap ng salamin sa kanyang pribadong banyo, nagsanay siyang ngumiti. Isang ngingiting simple, isang nangiting palakaibigan, ang nangiti ni Johan. Pagdating niya sa opisina, kinausap niya ang manager. Isang utos, isang pakiusap at naintindihan ng lahat. Nang ipakilala siya kay Janica, kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang kumilos ng normal. Sa harap niya ay ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso, ngunit kailangan niyang magpanggap na ngayon lang sila nagkita. Sa oras ng tanghalian, inaya niya itong kumain sa pantry ng opisina. Umupo sila sa isang maliit na mesa. Sa una, tahimik lang sila. Ngunit paglaon, si Janica ang unang nagsalita. "Salamat pala kanina sa tulong mo sa report," sabi nito. "Wala yon. Trabaho ko yon bilang team leader." Nakangiting sagot ni Enrique, gamit ang boses na mas malumanay kaysa sa dati. Ngumiti si Janica, isang totoong nangiti. At sa unang pagkakataon, nakita ni Enrique kung gaano ito kaganda kapag masaya. "Alam mo, Johan," nagsimulang magkwento si Janica, tila komportable na sa kanya. "Malaking bagay sa akin itong trabahong to. Kailangan ko kasing magsimula ulit. Tumakas ako mula sa isang masamang sitwasyon." "Masamang sitwasyon?" tanong niya, nag-iingat sa bawat salita. Tumango si Janica at isang anino ng sakit ang dumaan sa mga mata nito. "Nagmula ako sa isang arranged marriage. Ang asawa ko, malamig siya, walang pakialam. Ang tanging habol lang niya ay ang mana na makukuha niya mula sa pamilya ko." Bawat salita ni Janica ay isang saksak sa puso ni Enrique. Kailangan niyang makinig. Kailangan niyang tanggapin ang bawat salitang masakit. Ito ang parusa niya. "Siguro nga ganun talaga ang mayayaman." Pagpapatuloy ni Janica, may halong pait sa boses. Akala nila nabibili ng pera ang lahat. Walang puso ang lalaking yon. Napayuko si Enrique. Kunwari inaayos ang pagkain. Sa ilalim ng mesa, ang mga kamay niya ay nakakuyom ng mahigpit. Pinipigilan ang sariling sabihin ang totoo. Pinipigilan ang sariling sabihin, "Ako yon," at nasasaktan ako. Lumipas ang mga linggo, at ang bawat araw na nagdaan ay tila isang malinaw na patunay kay Janica na tama ang kanyang desisyon. Ang opisina ang naging bagong mundo niya, isang lugar kung saan ang halaga niya ay sinusukat sa kanyang kakayahan at hindi sa isang pirasong papel na tinatawag na kontrata ng kasal. At sa gitna ng bagong mundong ito, nandoon si Johan. Si Johan na laging may dalang ekstrang kape para sa kanya tuwing umaga. Si Johan na matiyagang nagpapaliwanag ng mga bagay na hindi niya maintindihan sa trabaho. Si Johan na ang simpleng kamusta ay may bigat ng tunay na pag-aalala. Mula sa pagiging team leader, naging kaibigan niya ito. Isang sandalan na hindi niya akalaing kailangan niya. "Seryoso, paano mo nagagawa to?" tanong ni Janica isang gabi. Habang pareho silang nag-o-overtime, napapalibutan ng mga report. "Kung ako lang mag-isa, baka sumabog na ang ulo ko." Tumawa si Johan, isang mahinang tawa.
na gumuhit ng ngiti sa labi ni Janica. Team tayo, di ba? Walang iwanan. Ang mga salitang walang iwanan ay tumatak sa puso ni Janica. Ito ang pangakong hindi niya narinig mula kay Enrique. Isang araw ng Biyernes, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil wala siyang payong, nag-alok si Johan na ihatid siya. Hindi na siya nakatanggi. Sa loob ng taxi, tahimik nilang pinanood ang pagpatak ng ulan sa bintana. Nang ituro niya ang eskinita kung saan siya nakatira, nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Johan. Dito ka ba talaga umuwi gabi-gabi? Tanong nito. Ang boses ay puno ng hindi maitagong pag-aalala. Tumango si Janica, bahagyang nahiya sa itsura ng kanyang tinitirhan. Oo, ayos lang naman. Hindi na umimik si Johan. Ngunit kinabukasan, sa araw ng Sabado, nakatanggap si Janica ng text mula rito. Isang listahan ng mga apartment na malapit sa opisina. Mas ligtas dito. Sabi sa text, samahan kitang tignan kung gusto mo. At sinamahan nga siya nito. Maghapon silang naglakad, tumitingin sa iba't ibang unit. Sa huli, nakakita si Janica ng isang maliit, ngunit maaliwalas na studio apartment na swak sa kanyang budget. Si Johan pa ang tumulong sa kanya na makipag-usap sa may-ari. Nang sumunod na linggo, sa araw ng kanyang paglipat, muli siyang sinorpresa ni Johan. Dumating ito para tulungan siyang magbuhat ng kanyang iilang gamit. Habang inaangat nila ang isang kahon na puno ng mga libro, naglapat ang kanilang mga kamay. Isang iglap, isang sandali. Ngunit para kay Janica, tila huminto ang mundo. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan at ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Ang init ay umakyat hanggang sa kanyang mga pisngi. Sorry. Halos pabulong niyang sabi. Ayos lang. Ako dapat ang mag-sorry. Sagot ni Johan, umiiwas din ng tingin at halatang nahihiya. Sa gitna ng awkward na katahimikang yon, isang bagay ang naging malinaw kay Janica. Ang nararamdaman niya para kay Johan ay higit pa sa pagkakaibigan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang ligtas siyang maging masaya. Ang puso niyang matagal nang nakasara ay unti-unti nang bumubukas. Kinabukasan sa opisina, habang nagkakape sila sa pantry, nagkekwentuhan at nagtatawanan, hindi nila alam na may isang pares ng mga matang nanunood mula sa malayo. Papasok si Isabela sa gusali, ang bawat hakbang ay may awtoridad. Patungo sa elevator na para lang sa CEO. Ngunit nahagip ng kanyang paningin ang dalawang taong masayang nag-uusap sa loob ng pantry. Si Janica at ang lalaking kasama nito. Natigilan si Isabela. Kinilala niya agad ang lalaki kahit na iba ang suot at ayos nito. Si Enrique, ang kanyang kuya. At tumatawa ito. Isang tawang masaya at totoo. Isang tawang para lamang kay Janica. Ang matamis na ngiti sa labi ni Isabela ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na titig. Ang masayang tawanan ng dalawa ay tila isang insulto sa kanya. Ang ngiting iyon ni Janica ay lason sa kanyang mga mata. Mag-isa sa kanyang malawak na opisina, sa pinakatuktok ng gusali, nakatayo si Enrique sa harap ng salamin na bintana. Tanaw ang buong syudad, pero ang isip niya ay nasa ibabang palapag lang. Sa isang babaeng nagngangalang Janica. Napangiti siya nang maalala ang pamumula ng pisngi nito nang magdikit ang kanilang mga kamay. Sa ilalim ng pagpapanggap bilang si Johan, naranasan niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang pera. Isang kaligayahang simple at totoo, ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nawasak nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Si Isabela. Nakatayo ito roon. Ang matamis na ngiti ay wala na sa kanyang mga labi. Sa halip, isang mapanuyang ngisi ang nakapinta sa kanyang mukha. Kamusta, Johan? Ang paraan ng pagbigkas nito sa pangalan ay puno ng lason. Napatigas ang panga ni Enrique.
Ang init sa kanyang mga mata na dulot ng masasayang alaala ay biglang napalitan ng yelo. Anong ginagawa mo dito, Isabela? Malamig niyang tanong. Bumabalik sa anyo ng isang CEO na sanay makipag-usap sa mga kaaway. Naglakad ito papasok. Ang takong ng sapatos nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nakita ko kayo. Sa pantry. Nagtatawanan. Mukha kang masaya. Mukha kang simple. Bawat salita ay may diin, puno ng pang-aalipusta. Hindi ko akalain na ang isang Enrique de la Vega ay magpapanggap na isang ordinaryong empleyado para lang sa isang babae. Hinarap niya ito. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Wala. Tumawa si Isabela, isang tawang walang saya. Ako dapat yan, kuya. Ako ang laging nasa tabi mo. Hindi yang babaeng yan na bigla na lang sumulpot sa buhay mo. Sisirain ko to. Sasabihin ko sa kanya ang lahat. Isang hakbang lang ang ginawa ni Enrique at nasa harap na siya ni Isabela. Ang kanyang titig ay matalim. Puno ng babala. Subukan mo. Hindi natinag si Isabela. Bakit? Natatakot ka? Natatakot kang malaman niya na ang Johan na kinahuhumalingan niya ay ang mismong lalaking kinasusuklaman niya? Nahihirapan si Enrique huminga. Tinamaan siya sa sinabi nito. Totoo. Iyon ang pinakamalaking takot niya. Gagawin ko, Enrique. Pagbabanta ni Isabela. Maliban na lang kung ano. Itigil mo na ang kahibangang ito. Hiwalayan mo na siya. Ibalik mo siya sa kung saan man siya nanggaling. Umiling si Enrique. Hindi ko gagawin yan. Kung ganoon maghanda ka. Sabi ni Isabela. Tumatalikod na. Isabela, sandali. Pigil ni Enrique. Ang boses niya ay mas mahinahon na ngayon, ngunit may bigat ng desperasyon. Huwag mong gawin to. Pakiusap. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. Bakit? Mahal mo na ba siya? Ang tanong na yon ay nanatili sa hangin. Hindi makasagot si Enrique. Dahil kung sasabihin niyang oo, alam niyang mas lalo lang itong magagalit. Nakita ni Isabela ang kanyang katahimikan bilang isang pagkakataon. Humarap itong muli. Ang mga mata ay nagbabadya ng luha. Isang perpektong pag-arte. Sige kuya, hindi ako magsasalita. Para sa'yo. Dahil mahal kita at ayokong makita kang masaktan. Pero sana maisip mo na niloloko mo lang siya. At ang sarili mo. Pagkasabi noon, umalis na ito. Iniwan si Enrique sa isang opisinang biglang naging napakaliit. Alam niyang hindi totoong kapayapaan ang ibinigay ni Isabela. Isa lang itong pansamantalang pananahimik bago ang mas malakas na bagyo. Kinabukasan, nasa pantry si Janica, masaya at magaan ang pakiramdam habang kumukuha ng kape. Iniisip niya ang usapan nila ni Johan kanina. Isang simpleng biruan na nagpangiti sa kanya buong umaga. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang cubicle, isang tao ang biglang bumangga sa kanya mula sa gilid. Ay! Tumapon ang mainit na kape sa kanyang blusa at kamay. Oh my gosh! I'm so sorry! Sabi ng pamilyar na boses. Pagtingin ni Janica, nakita niya si Isabela. Ang mukha nito ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Kumuha ito ng tissue at tinulungan siyang punasan ang kanyang blusa. Sorry talaga, hindi kita nakita. Sabi ulit ni Isabela. Okay lang, aksidente lang. Sagot ni Janica, medyo naiilang sa sobrang paglapit nito. Habang tinutulungan siya ni Isabela, bigla itong yumuko malapit sa kanyang tainga. Ang boses nito ay naging isang pabulong, halos hindi marinig sa ingay ng pantry, ngunit sapat na para mag-iwan ng kilabot. Mag-ingat ka kay Johan, baka hindi siya tulad ng inaakala mo. Pagkasabi noon, tumayo ito ng tuwid na tila walang nangyari. Ngumiti ng matamis at naglakad palayo. Iniwan si Janica na nakatayo roon. Hawak ang basang blusa. Ang init ng kape ay napalitan ng lamig ng pagdududa.
Mag-ingat ka kay Johan. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Janica. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Sinubukan niyang ipagwalang bahala iyon. Gawa lang iyon ni Isabela, isang babaeng halata namang may gusto kay Enrique at marahil ay naiinggit lang sa lahat. Ngunit ang lason, kahit isang patak lang, ay sapat na para kumalat. Nagsimula siyang magmasid. Mga maliliit na bagay na dati hindi niya pinapansin. Ang relos na suot ni Johan. Muli niya itong nakita isang araw habang nagtatype ito sa keyboard. Kumikinang ito sa ilaw ng opisina. Isang kilalang brand na alam niyang nagkakahalaga ng higit pa sa 1 taon niyang sahod. Imposible ang paraan ng pakikipag-usap nito. May mga pagkakataon na nakikita niya itong kausap ang mga department head, mga taong mas mataas ang posisyon. Ngunit sa halip na si Johan ang yumuko, tila ang mga manager pa ang nakikinig ng may respeto sa bawat salita nito. Ang kaalaman nito. Sa isang team meeting, nagtanong ang kanilang boss tungkol sa isang bagong proyekto. Nagbigay si Johan ng isang mungkahi na hindi lang matalino, kundi tila alam nito ang buong plano ng kumpanya sa susunod na 5 taon. Ang mga piraso ay hindi magkakatugma. Ang imahe ng isang simpleng si Johan ay unti-unting nagkakaroon ng lamat. Isang hapon, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pagkatapos ng oras ng trabaho, sinundan niya si Johan. Naglakad ito papunta sa parking lot. Ngunit hindi ito sumakay ng jeep o bus. Pumasok ito sa isang itim at makintab na kotse. Isang modelong alam niyang para lang sa mga mayayaman. Nanigas si Janica sa kanyang kinatatayuan. Sino ka ba talaga, Johan? Ngunit bago pa man niya masundan ng kotse, bigla itong huminto. Bumukas ang bintana sa passenger side at nakita niya ang mukha ni Johan. Janica, anong ginagawa mo dyan? Sakay na, ihahatid na kita. Parang nahuli sa akto, hindi alam ni Janica ang sasabihin. Sumakay siya. Ang puso niya ay kumakakabog. Kaninong sasakyan to? Lakas loob niyang tanong. Ito ba? Sagot ni Johan, kalmado. Hiram ko lang sa kaibigan ko. May emergency kasi sa bahay kaya kailangan kong umuwi agad. Isang paliwanag na masyadong perpekto, masyadong handa. Kinabukasan sinubukan niyang muli. Sa pagkakataong ito, nagpanggap siyang may pupuntahan malapit sa lugar na sinasabi ni Johan. Hinintay niya ito sa labas ng gusali. Ngunit sa halip na makita ang mamahaling kotse, nakita niya si Johan na naglalakad. Kasama ng ibang mga empleyado, papunta sa sakayan ng bus. Naguguluhan na siya. Pinaglalaruan ba siya ng kanyang isipan? O sadyang magaling lang magtago ang lalaking ito? Dahil sa pagkalito, naging malamig ang pakikitungo niya kay Johan. Napansin ito ng lalaki. May problema ba, Janica? Tanong nito isang araw. Ilang araw ka na tang tahimik. Ito na ang pagkakataon niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Johan, magtapat ka sa akin. Bakit ang mahal ng relos mo kung simple lang ang buhay mo? Bakit parang kilala ka ng lahat ng boss dito? Sino ka ba talaga? Hindi nagulat si Johan. Sa halip, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi nito. Hinubad nito ang relos at iniabot sa kanya. Tignan mo. Kinuha ni Janica ang relos. Mabigat. Mukhang totoo. Isa itong Class A na kopya. Mahinang sabi ni Johan. Regalo sa akin ng tatay ko bago siya namatay. Ito na lang ang alaala ko sa kanya, kaya palagi kong suot. Pasensya na kung nagmuka akong mayabang. Natigilan si Janica. At tungkol sa mga boss, pagpapatuloy nito, masipag lang talaga akong magtrabaho. Nagbibigay ako ng mga suhestyon. Siguro, nakikita lang nila na may potensyal ako. Pangarap ko kasing maiahon sa hirap ang pamilya ko. Isang alon ng hiya at pagkakasala ang bumalot kay Janica. Ang lahat ng kanyang hinala, ang lahat ng kanyang pagdududa,
nawasak ng simpleng paliwanag na puno ng sinseridad. Paano niya nagawang pag-isipan ng masama ang taong wala namang ibang ginawa, kundi ang tulungan siya, ang nag-iisang taong naging mabuti sa kanya? Johan, sorry, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko dapat, patawarin mo ako. Ngumiti si Johan, isang nangiting puno ng pag-unawa. Kinuha nito ang kamay niya. Okay lang, naiintindihan ko. Marami ka ng pinagdaanan. Ang mahalaga, alam mo na ang totoo. Habang hawak nito ang kanyang kamay, isang kapayapaan ang naramdaman ni Janica. Nawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Ang natira na lang ay ang tiwala. Isang buo at ganap na tiwala. Tinitigan niya si Johan. Ang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Dahil sa kanya, naging malakas siya. Dahil sa kanya, handa na siyang harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Salamat sa lahat, Johan, sabi niya. Ang boses ay matatag na ngayon. Dahil sa'yo, handa na akong tuluyang kalimutan ang nakaraan. Kakausapin ko na ang abogado ko para sa annulment. Ang ilaw sa opisina ni Enrique ay matagal nang nakapatay, maliban sa liwanag na nagmumula sa kanyang computer at sa malawak na bintanang nagpapakita ng libu-libong kumukutitap na ilaw ng siyudad. Ngunit para kay Enrique, wala nang mas didilim pa sa nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Ang sabi ni Janica, kakausapin ko na ang abogado ko para sa annulment. Ang mga salitang iyon ay isang tagumpay para sa kanya. Isang tanda na buo na ang tiwala niya kay Johan. Ngunit para kay Enrique, ang mga salitang iyon ay isang hatol. Isang hatol ng kabiguan. Nilaro niya ang isang mapanganib na laro at ngayon, siya mismo ang natalo. Nanalo si Johan, ngunit matatalo si Enrique at sa huli, iisa lang sila. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang pribadong linya na para lamang sa mga importanteng tawag. Nakita niya ang pangalan ng kanyang abogado. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Yes. Sir Enrique, sabi ng boses sa kabilang linya, formal at walang emosyon. I'm calling to inform you that we have officially received the petition for annulment filed by Ma'am Janica's counsel. Kahit inaasahan na niya, ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. I see. Yun lang ang naisagot niya. What are your instructions, sir? Napatingin si Enrique sa kawalan. Mga papeles. Isang pirasong papel na naman ang magiging dahilan ng lahat. Isang kontrata ang nagsimula ng kanilang kwento. At isang petisyon ang tatapos dito. Bigla, pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala. Ang araw na unang ipinakita sa kanya ng lolo ni Janica, ang litrato nito. Isang simpleng litrato. Nakangiti ito habang may hawak na bulaklak. Hindi iyon ngingiti ng isang milyonaryo o isang socialite. Iyon ay isang ngiting totoo. Sa sandaling iyon, bago pa man ang kasunduan sa lupa, alam na ni Enrique na gusto niyang makita ang ngiting iyon araw-araw. Ngunit ang lahat ng ginawa niya ay nagdulot lang ng luha sa mga matang iyon. Sir? Muling tanong ng abogado. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Enrique. Isang desisyong masakit, ngunit kailangan. Tapos na ang laro. Tapos na ang pagpapanggap. Hindi na siya pwedeng maging si Johan. Prepare everything. Mariing sabi ni Enrique. Set a meeting, I will face her. Pagkababa ng telepono, tumayo si Enrique at lumakad papunta sa isang salamin sa gilid ng kanyang opisina. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt ang damit ni Johan. Dahan-dahan, hinubad niya ito. Itinapon niya ito sa isang sulok na tila isang basahan. Naglakad siya papunta sa kanyang pribadong closet at mula roon,
ay kinuha niya ang isang itim at mamahaling suit, ang uniforme ni Enrique de la Vega. Habang isinusuot niya ito, bawat butones ay tila isang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ibinabalik niya ang maskara ng CEO. Malamig, makapangyarihan, walang emosyon. Ito ang lalaking kinasusuklaman ni Janica. Ito ang lalaking kailangan niyang kaharapin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Janica. Isang numerong matagal na niyang kabisado, ngunit ni minsan ay hindi niya tinawagan gamit ang sarili niyang telepono. Samantala, sa kanyang maliit na apartment, nakahiga si Janica sa kama. May ngiti sa kanyang mga labi. Iniisip niya ang kinabukasan. Isang kinabukasang malaya. Isang kinabukasan kung saan, marahil, ay may puwang para kay Johan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot din niya ang answer button. Hello? Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Isang boses na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang boses na malamig, pamilyar, at puno ng bigat. Janica, this is Enrique. We need to meet. It's time to sign the papers. Napili nilang magkita sa isang tahimik na coffee shop sa loob ng isang hotel, isang lugar na neutral. Walang alaala, walang emosyon. Naunang dumating si Janica. Sa bawat minutong pagdaan, lalo siyang kinakabahan, ngunit kasabay nito ay ang pagtigas ng kanyang determinasyon. Nakahanda na siya. Ito na ang huling pahina ng kabanatang ito sa buhay niya. Ilang sandali pa, isang anino ang tumakip sa kanyang mesa. Nag-angat siya ng tingin si Enrique. Nakatayo ito sa harap niya. Suot ang isang mamahaling itim na suit. Ang buhok nito ay maayos na naka-slicked back. Ang mukha nito ay seryoso. Walang mababakas na anumang emosyon. Ito ang CEO. Ito ang estrangherong asawa niya. Hindi ito si Johan. Umupo ito sa silyang nasa tapat niya nang hindi nagsasalita. Mabutit dumating ka, panimula ni Janica. Ang boses ay masabaw, mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Gusto ko lang siguraduhin na pipirmahan mo ang mga papeles ng walang gulo. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga matang iyon na minsan niyang nakita bilang malamig at walang pakialam ay may kung anong bigat ngayon na hindi niya maipaliwanag. Akala mo siguro, pagkatapos mong iwanan sa ospital, iiyak na lang ako sa isang sulok. Diba? Pagpapatuloy ni Janica, ang pait ay gumuguhit sa kanyang boses. Akala mo, dahil nakuha mo na ang lupa ng lolo ko, wala na akong silbi. Nagkakamali ka. Hindi pa rin ito umiimik. Hinahayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. Ang katahimikan nito ay lalong nagpagalit sa kanya. Nagsimula ako ulit, Enrique. Mag-isa. At sa pagsisimula kong yun, may nakilala ako. Isang taong totoong totoo. Isang taong mabait at simple, hindi katulad mo. Ang pangalan niya ay Johan. Sa pagbanggit niya sa pangalan, nakita ni Janica ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Enrique. Isang kislap ng sakit, ngunit nawala rin ito agad. Mahalaga siya sa akin. Pagdidiin ni Janica, ginagamit ang bawat salita para saktan ito, tulad ng kung paano siya sinaktan nito. Kaya itong annulment, hindi lang ito para sa kalayaan ko. Para rin ito sa pagkakataon naming magsimula ng tama. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Hinintay niya ang sagot nito. Isang pagtanggi, isang galit, kahit ano. Ngunit wala. Maya-maya, dahan-dahan itong nagsalita. Ang boses nito ay malalim at puno ng pagod. Tapos ka na ba? Oo, mariin niyang sagot. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At sa mga matang yon, nakita ni Janica ang isang pamilyar na lungkot. Ang lungkot na nakikita niya minsan sa mga mata ni Johan. Janica, sabi nito,
Ang boses ay halos pabulong. Patawarin mo ako. At pagkatapos, sinabi nito ang mga salitang wawasak sa buong mundo niya. Ako si Johan. Sa isang iglap, tumigil ang pag-ikot ng lahat. Ang tanging narinig ni Janica ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang tainga. Pagkatapos ay tumawa siya. Isang tawang mapait at walang saya. Nagpapatawa ka ba? Anong klaseng laro to, Enrique? Masyado ng desperado. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon nito. Puno iyon ng sakit at pagsisisi. Ang relos, biglang naalala ni Janica. Ang mamahaling relos. Ang kotse. Ang kaalaman mo sa kumpanya. Dahan-dahan, ang mga piraso ng palaisipan ay nabubuo sa kanyang isipan. Ang mga ngiti, ang mga pag-aalala, ang pamilyar na lungkot sa mga mata. Lahat ay nagtuturo sa isang imposible, nakakabaliw na katotohanan. Hindi maaari. Ang lalaking kinasusuklaman niya at ang lalaking unti-unti na niyang minamahal ay iisa. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay doble. 10 beses, 100 beses na mas masakit. Ang kaligayahang naramdaman niya sa mga nakalipas na linggo ay isa palang malaking kasinungalingan. Bakit? Yun lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, nanginginig. Bakit mo ginawa ito? Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magwala. Tumayo siya, handa nang umalis, at takasan ang masakit na katotohanan ito. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang lalaking nakasuit ang lumapit sa kanilang mesa. Ang abogado ni Enrique. Mr. Enrique, magalang na sabi ng abogado. Ito po ang mga naiwang gamit ng lolo ni Ma'am Janica. May nakita po kaming isang selyadong sulat para sa kanya. Inilapag ng abogado sa mesa ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa ibabaw nito, may isang lumang sobre na may pangalan niya. Isinulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang lolo. Natigilan si Janica. Hindi siya makagalaw. Sa gitna ng pinakamalaking kasinungalingan sa buhay niya, isang liham mula sa pinakatotoong taong minahal niya ang biglang lumitaw. Nakatitig si Janica sa sobre. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang lolo ay tila isang multo mula sa nakaraan. Isang tinig na bumabalik para gabayan siya sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang kinukuha ito. Ang papel ay luma at medyo naninilaw na. Bawat galaw niya ay mabagal, tila natatakot sa kung anong katotohanan ang nakasulat sa loob. Sa wakas, binuksan niya ito. Aking pinakamamahal na apo, Janica. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang iiyak, apo. Dahil alam kong nasa mabuti kang mga kamay. Alam kong marahil ay galit ka sa akin dahil sa kasunduang ito. Marahil ay iniisip mong ipinagpalit kita para sa isang pirasong lupa. Patawarin mo ako kung yan ang naramdaman mo, ngunit hindi yon ang katotohanan. Bago ko pa man kinausap si Enrique, matagal ko na siyang pinagmasdan. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kalungkutan na pamilyar sa akin. Isang batang lumaki sa isang pamilyang puno ng yaman, ngunit kulang sa pagmamahal. Nakita ko sa kanya ang isang mabuting puso na natatakpan ng isang pader na siya mismo ang nagtayo. Pinili ko siya para sa iyo, Janica, dahil alam kong siya lang ang may kakayahang protektahan ka sa paraang hindi ko na magagawa. At higit sa lahat, naniwala akong siya lang ang may kakayahang mahalin ka ng buo. Kung bibigyan mo lang siya ng pagkakataon, magtiwala ka sa puso mo, apo. Iyan lang ang huling hiling ko. Nagmamahal, lolo bagsak ang mga luha ni Janica sa papel. Ginagawang mga mantsa ang tinta. Nablangko ang kanyang paningin dahil sa mga luha. Ang galit niya kay Enrique ay dahan-dahang natutunaw, napapalitan ng isang malalim na pagkalito. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Enrique. Nakayuko ito, hindi makatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon,
Nakita niya ito hindi bilang isang CEO, hindi bilang si Johan, kundi bilang isang lalaking nasasaktan. Totoo ang sinabi ng lolo mo, sabi ni Enrique, ang boses ay basag at puno ng sakit. Ang mga magulang ko, ang pagsasama nila ay isang transaksyon, hindi isang kasal. Lumaki ako sa isang bahay na malamig, kung saan ang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Natakot ako. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito ay nakita ni Janica ang lahat ng takot na sinasabi nito. Nang una kong makita ang litrato mo, Janica, alam ko na, ngunit kasabay noon ay ang takot. Paano mamahalin ng isang tulad mo ang isang tulad ko dahil sa isang kasunduan? Kaya lumayo ako. Inisip kong yun ang tama. Inisip kong poprotektahan kita sa gulo ng buhay ko. Pero ang mga litrato, si Isabela, halos pabulong na sabi ni Janica. Kinuha ni Enrique ang kanyang cellphone at may pinindot dito. Inilapag niya ito sa mesa. Isang audio recording. Sisirain ko to. Sasabihin ko sa kanya ang lahat. Narinig ni Janica ang boses ni Isabela. Pagkatapos ay ang boses ni Enrique, matigas at galit. Huwag mong subukang pasukin ang buhay ko, Isabela. Ito ang una at huling babala ko sa'yo. Ipinikit ni Janica ang kanyang mga mata. Ang lahat ng kasinungalingan ni Isabela. Ang lahat ng pagpapanggap. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Ang katotohanan ay nasa harap niya na. Ang kwento ng kanyang lolo, ang kwento ni Enrique, ang panloloko ni Isabela. Lahat ay magkakakonekta. Nawala ang galit, nawala ang puot. Ang natira ay isang malawak na karagatan ng mga emosyon ni ina, hindi niya mapangalanan. Muli niyang tiningnan si Enrique. Ang lalaking nagsinungaling sa kanya. Ang lalaking gumawa ng lahat para mapalapit sa kanya. Ang lalaking minahal siya sa paraang hindi niya alam. Ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy sa kanyang pisngi. Kung totoo ang lahat ng ito, sabi niya, ang boses ay mahina at nanginginig. Bakit kailangan mong magsinungaling? Lumipas ang ilang araw ng katahimikan. Hindi nagparamdam si Enrique. Hinayaan niya si Janica na namnamin ang lahat ng katotohanang natuklasan nito. Para kay Janica, ang mga araw na yon ay isang digmaan sa loob ng kanyang isipan. Paulit-ulit niyang binabasa ang liham ng kanyang lolo. Pinapakinggan ang recording ng pag-uusap ni Enrique at Isabela. Ang galit niya ay napalitan ng pag-unawa at ang pag-unawa ay nagbigay daan sa isang masakit na pagtanggap. Pareho silang nagkamali. Si Enrique sa kanyang pagsisinungaling, siya sa kanyang pagiging mapanghusga. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pagninilay-nilay, alam na ni Janica ang kailangan niyang gawin. Una, tinawagan niya si Isabela at nakipagkita rito sa parehong coffee shop. Pumasok si Isabela na may mapagmataas ng ngiti. Iniisip na nagtagumpay siya. So nalaman mo na rin ang totoo, sabi nito, puno ng panunuya. Hiniwalayan ka na ba niya? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Janica ang biktima. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabela. Ang kanyang titig ay matatag at walang takot. Alam ko na ang lahat, Isabela. Ang mga peke mong litrato, ang mga kasinungalingan mo, alam ko na ang laro mo. Nagulat si Isabela. Anong pinagsasasabi mo? Naaawa ako sa'yo, mahinahong sabi ni Janica. Dahil ang pagmamahal na inaakala mo ay hindi pagmamahal, kundi obsesyon. At hinding-hindi mo makukuha ang isang bagay sa pamamagitan ng panloloko. Mula ngayon, layuan mo na kami. Tumayo si Janica at tinalikuran si Isabela na naiwang nakatulala at walang masabi. Iyon ang huling beses na hahayaan niyang guluhin siya ng anino nito. Pagkatapos noon, si Enrique naman ang tinext niya. Magkita tayo sa bago kong apartment. Dumating si Enrique.
Suot ang simpleng damit, hindi ang kanyang uniforme bilang CEO. Sa kanyang mga mata, bakas ang kaba at pag-aalinlangan. Pinapasok siya ni Janica sa kanyang maliit, ngunit maaliwalas na apartment. Ang lugar na naging simbolo ng kanyang kalayaan. Ang lugar na tinulungan siyang mahanap ni Johan. Nagkamali ako. Panimula ni Janica. Tinitignan ito sa mata. Nagpadala ako sa galit at pride ko. Hindi ako nakinig. Hindi ako nagtanong. Hinusgahan kita agad. Patawarin mo ako. Natigilan si Enrique. Hindi niya inaasahan ito. Janica, ako ang dapat humingi ng tawad, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Nagsinungaling ako. Ginamit ko ang pagpapanggap para mapalapit sa'yo. Natakot ako. At sa takot ko, mas lalo lang kitang nasaktan. Patawarin mo ako. Sa sandaling iyon, lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Ang natira na lang ay 2 taong nagkamali. Nasaktan, ngunit handang magpatawad. Lumapit si Janica sa isang maliit na mesa at kinuha ang mga papeles para sa annulment. Dahan-dahan, sa harap ni Enrique, pinunit niya ang mga ito, piraso-piraso, hanggang sa maging maliliit na konfeti na lang. Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ni Enrique. Binibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Umiling si Janica. Hindi. Nawala ang ngiti sa mukha ni Enrique. Hindi kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Pagpapatuloy ni Janica, habang may isang maliit na nangiting sumisilay sa kanyang labi. Dahil bibigyan natin ang sarili natin ng isang bagong simula. Isang ngasang ngiti ng pag-asa ang unti-unting sumilay sa mukha ni Enrique. Lumapit siya kay Janica. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan. Dahan-dahan, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang sing-sing na iniwan ni Janica sa mansyon. Lumuhod siya sa harap nito. Janica, sabi niya. Ang boses ay puno ng lahat ng pagmamahal na matagal niyang itinago. Hindi bilang si Johan, hindi dahil sa isang kasunduan, kundi bilang ako, si Enrique, na buong pusong nagmamahal sa'yo. Will you marry me? Again? Tumingin si Janica sa lalaking nakaluhod sa harap niya, sa singsing na kumikinang sa kanyang kamay, at sa wakas, sa hinaharap na naghihintay para sa kanila. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng kaligayahan. Yes, papakasalan kita ulit, Enrique. Ang kampana ng simbahan ay tumunog ng malakas at masaya. Ang tunog nito ay tila umaabot hanggang sa kalangitan. Sa pagkakataong ito, walang malawak na hardin o listahan ng mga bisitang hindi nila kilala. Ang naroroon lang ay isang maliit at makalumang simbahan na papalibutan ng kanilang iilang tunay na kaibigan at katrabaho. Ang mga taong nakasaksi sa kwento ni Johan at Janica. Naglakad si Janica sa aisle. Suot ang isang simpleng puting bestida. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Ang bawat paghinga niya ay puno ng kaligayahan. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Enrique. Hindi na nakakasuot ng itim na suit, kundi isang puting barong na bumagay sa kanya. Ang mga mata niya ay nakatuon lang kay Janica, at sa mga matang iyon, wala nang bakas ng anumang takot o kalungkutan, tanging purong pagmamahal at pagsamba. Nang magkaharap na sila sa altar, hinawakan ni Enrique ang kanyang mga kamay. Mainit. Totoo. Sa harap ng Diyos, ipinapangako kong mamahalin ka sa bawat araw ng buhay ko, sabi ni Enrique. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Wala nang kasinungalingan. Wala nang pagtatago. Ako lang, na buong pusong sayo. At ipinapangako ko, sagot ni Janica, habang dumadaloy ang masayang luha sa kanyang pisngi, na magtitiwala at mamahalin ka, sa hirap at ginhawa, ngayon at magpakailanman. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa,
Sa pangalawang pagkakataon ay mas matamis. Dahil sa pagkakataong ito ay isang halik na pinaghirapan, isang halik na sumisimbolo sa pagpapatawad at isang bagong simula. Lumipas ang 2 taon. Ang dating maliit na apartment ni Janica ay napalitan na ng isang bahay na katamtaman lang ang laki. Ngunit puno ng init at tawanan. Isang hapon, nakaupo sila sa kanilang hardin. Pinapanood ang isang maliit na batang lalaki na masayang naghahabol ng mga paru-paro. "Ang likot ng anak mo," natatawang sabi ni Janica habang nakasandal sa balikat ni Enrique. "Anak natin." Pagtatama ni Enrique, sabay halik sa kanyang buhok. Pinangalanan nila ang kanilang anak na Lolo bilang pag-alala sa taong naging dahilan ng kanilang pagtatagpo. Pinagmasdan nila ang kanilang anak. Sa mukha nito, nakikita nila ang pinaghalong itsura nilang dalawa. Ang simbolo ng kanilang pagmamahalan na nalampasan ang lahat ng pagsubok. "Naalala mo ba noong una tayong nagkita sa ospital?" Biglang tanong ni Janica. "Paano ko makakalimutan yon?" Sagot ni Enrique, may bahid ng pagsisisi. "Ako yata ang pinakaduwag na lalaki sa mundo noong araw na yon." Umiling si Janica at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi. Kung hindi nangyari ang lahat ng yon, marahil ay hindi tayo ganito ngayon. Ang bawat sakit, bawat luha, bawat pagkakamali, lahat ng yon ang nagdala sa atin dito." Tumingin si Enrique sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Salamat, Janica. Salamat sa pagtuturo mo sa akin kung paano magtiwala at magmahal ng totoo." "At salamat sa iyo, Enrique," sagot ni Janica. "Salamat sa paghahanap mo sa akin kahit na ako mismo ay tumatakbo palayo." Mula sa di kalayuan, tumakbo ang kanilang anak palapit sa kanila. May hawak na isang dilaw na bulaklak. Iniabot nito yon kay Janica. "Para sa iyo, Mama." Kinuha ni Janica ang bulaklak at niyakap ang kanyang anak. Niyakap din sila ni Enrique. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, sila ay isang buong pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng isang kasunduan, kundi ng isang pag-ibig na napatunayang mas matibay kaysa sa anumang kasinungalingan, mas maliwanag kaysa sa anumang pagdududa. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At ito ang kanilang walang nganlang, walang hanggan